What's up guys, mga kalingap, good morning uli. Yan, panibagong vlog uli, panibagong araw. Yan, sa mga hindi po naka-subscribe sa aking YouTube channel, kalingap po si Andrino and Joseph Vlog. Ang tawid tayo dito sa ilog, mga kalingap, ilog po ito. Kasama natin Joseph Vlog. Yun yung dalawa, si Ate Richelle. At yun, si Ate Richelle po ang nag-refer sa atin sa mga pinupunta natin dito po sa lugar ng Ligaw Albay. Madulas ito. Para dito katatapak mo. Dapat tawid ka rin mo, diba? Ini kakatawid din. So ayan po, tara, tuloy-tuloy pa rin ang adikain ng Team Kalingap dito po sa Ligaw Albay landing pad. Yan, shoutout po sa inyong lahat dyan. At magandang umaga po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna and Kalingap Rab, at sa kay Ate Inday PB, Ate Duldumondon, Ate Imbits R, at kay Madam Mina Lee, kay Ate Lesen. Good morning po mga Kalingap sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Hello, good morning. Shout out kay Ate Nili Bungabong at kay Billionis Mix Vlog. Magandang umaga po. At kay Ate Bertus Woman. Yan, magandang umaga po. At kay Ninang Jen Star Divant at kay Ninang Dicky Asakawa Mix Vlog. And shout out mga Kalingap, mga kapatid. Good morning po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sa mga nakapanood ngayon sa ating vlog. Mayroon na naman tayong pupuntahan na iba na sana ay mabigyan tugon yung mga panawagan nila, yung ating mga na-scout, yung mga na-vlog natin, po, na sana ay mayroong magbigay ng kanilang kailangan, po, na sana. So ayan po mga Kalingap, andito na ulit tayo, maglalakad-lakad ulit tayo. Ito ay yung paglalakad-lakad natin, ay diretso po tayo ng pagbablog. Ayan, kasama po namin si Ate Richelle Morada, at may pupuntahan nga po kami na isa pang may i-scout namin. At yan, si Ate Richelle ang kasama namin ni Kalingap Jose para mapuntahan po yun. At samahan niyo po kami mga Kalingap. Ayan, syempre kasama natin ang aking anak. Kasama po natin ang aking anak na mag-scout. Ayan, nasa tiyan pa po siya. Ayan, so need po natin mag-exercise, mag-walking para naman lumiit po ang aking tiyan. Ayan, so syempre kailangan natin mag-exercise. Exercise din pag may time. Dito na, makikidaan tayo dito. Ayan, samahan nyo kami mga guys, mga Kalingap. Anong prutas yan guys, mga Kalingap? Anong prutas yan? Yung kung saan tayo sumusot dito, mga Kalingap, sa lugar ng kabundukan ng Ligaw.
Ayan, Teo. Mag-ano tayo kay tatay. Baka nagbibenta na si tatay ng kamote. So yan po mga kalingap, andito na tayo sa sa lugar na ito. Yung kung nakita natin yung bahay na yan, ito talagang deserve naman siguro na tulungan ang pamilya na ito. Sige po, tara, punta natin. Ako? Grabe. Yung lupa na yan sa inyo, te? Hindi po. Bale, sa biyanan ko. Sa mother ng asawa ko. Anong pangalan mo, ate? Jenny Praja po. Jenny Praja. Praja. Yung mister mo saan? Nagtatrabaho po. Bilang Laborer. Kay ano po, ano ba pangalan nito? Yung kuprahan po dito. sa kuprahan. Yung hat, opo. Tapos, mga anak mo ilan? Bali po 5. Ilang taon na si ate Jenny? 39 po. Bata pa. Magkasinidad lang pala kami. Karami pa ito. Ay, hindi naman. Huwag naman, may 5 na akong anak. 5? Oh, sa edad na 39, nakalima ka na. Yung mga anak mo, mga malalaki na siguro, ano ate? Ay, yung panganay ko po, 21. Ano yung babae, lalaki? Lalaki. 4 na lalaki, nag-iisang babae. Oh, naka-4 na lalaki pala. Pang-5 yung yung babae. Opo. Yung hinahatid na sa school. Yung 4 nag-aaral. Nung 2 high school, 2 elementary. Tuloy-tuloy naman sila sa pag-aaral nila. Hindi naman naantala yung mga Nung mga nakaraan project. na-stop sila. Bakit? Anong dahilan? Financial problem. Hindi Pero talaga- ngayon, tuloy-tuloy. hindi talaga maiwasan kung minsan hindi makapasok sa pag-aaral, kasi nga yung tungkol sa financial, hindi naman araw-araw na yung Hindi mga naman araw-araw maganda yung kita. May time talaga na bagsak. yung trabaho ni kuya, naman yung active naman. Opo. Kaya lang, syempre, minsan hindi naman araw-araw maganda yung kita. Oo. Kaya kung minsan talaga yung mga kailangan sa pag-aaral hindi maibigay Opo. Kagaya ng Hambaon. pambaon. Minsan, project din sa school. Lalo sa Karamihan high school. talaga. Sa mga research paper nila. Siyempre kailangan lalo na yung high school ngayon. Opo. Mayroong mga activities na kailangan magbayad sa mga project. Minsan, dahil wala naman silang ginagamit na sarili nilang cellphone, nagre-rent sila. Nagre-rent? Bakit? Pang research daw nila. Yun. Paano yan? Kailangan pa niyang pumunta sa Doon sa Makail kasi may nagpaparent daw doon ng cellphone. Minsan doon sila pumupunta. Hirap din kung kailangan ng pag... Lalo yung mga Pag-research. assignment sila. Oo. Kailangan i-research. Nagre-rent sila. Kailangan pa na mag-rent para na makagamit lang ng cellphone. Bakit ay... hirap din Pati ako nahirapan din Hindi mo. Oo nga hindi ka mapakasalita Nahirapan din naputol-putol ang iyong sinasabi. Yung ni Ate Gina, Ate Jenny, yung sa mga anak niya, kung kailangan kailangan na mag-research, kailangan pa magrenta ng cellphone. Grabe. Mabutit mayroong marintan ka agad. Meron naman. Oo. Anong may tulong ko ate? Hindi pa naman tayo, wala pa naman tayong kakayahan para mabigyan sana natin ng cellphone yung anak mo. Wala pa naman tayong kinikita kaya yung ating video ate Jenny,
doon tayo okay lang ba na i-upload namin ito sa YouTube? Opo. O kasi nga pag na-upload natin sa YouTube, baka sakali mayroong makapanood na may busilak ang puso, baka silang makakatulong sa inyo. Itong video natin. Meron ka mga kahilingan ate dito sa ating video. At ano yun, para malaman natin kung ano ang kailangan sa mga estudyante, gaya na sa mga mayroong anak na nag-aaral pa. Siguro po para na lang sa mga anak ko. Kahit cellphone na lang po para sa mga anak ko, gamit nila sa school. Kasi mahirap talaga mag-research. Kasi yan naman talaga yung ginagawa ng mga high school ngayon, puro research. Para na lang sa mga anak ko. Yung bahay mo ate, bakit hindi pa natuloy itong magpapagawa? Walang budget. Ito yung bahay mo. Ito yung nasimula na namin. Ito yung yung unang bahay. Opo. Tapos ito na yung nasimula namin. Kaya lang na-stop kasi nga wala nang financial na pangtustos. Wala naman talagang kakayahan pa na hindi naman patuloy, Hindi naman biglaan yung pagpapabahay, lalo kung walang pera. Malaki pang kailangan dyan sa bahay mo na bago matapos yan. Ano pang mga kailangan dyan Semento, hollow block pa. Yung parang dalawang part pa lang ng dalawang side. Ayun sa likod hindi pa. Magkabila ang side lang, tsaka yung dito. Yun pa lang po ang namin. Na-stop na kasi walang pera, budget. Wala nang budget. Mahirapan talaga. Lalo na yung trabaho ni... Anong pangalan ng asawa no? Alvin po. Alvin? Serna. Alvin Serna. Ni Kuya Alvin, hindi naman sapat. Sapat lang sa pagkain pangkain sa araw-araw. lang. Pero yung ipagawa yung bahay, hindi talaga kakayanin kasi nga yung trabaho ni Kuya Alvin ay isang magkukupra. Opo. Kargador po. Oo. Siyang naghahakot ng mga kopra, yung mga nahulog na yung sinusungkit na nyug. Tapos saan dadalhin yun? Bali doon na siya sa kayong hat. Doon sa kanila dinadala yung mga kopra na doon sa pinaka-farm. Opo. Tapos doon nila binubunutan at doon na rin yung hindi, kopra na yun. Kopra na. Luto na kopra, opo. Iba yung magagawa. Dinadala sa kanila, kopra na talaga. Yung binabagsakan ng mga kopra. Ayun, pinagtitindahan ng mga kopra. Yun ang trabaho niya doon. Opo. Pag may nagbenta sila ang talaga. Akala ko naman sila pang magsungkit, sila pang magluto ng kopra. Binabagsak sa kanila nakasako na luto na. Magkano isang araw niya, te? Depende kung maraming customer, minsan inaabot ng 500, pero pag wala naman 300 lang. Hindi naman pare-parehas. Hindi pare-pare pa lang sa Saudyan Kung minsan 500, kung minsan 300. Pag medyo marami yung nagbebenta. Yun, kung mayroong nagbebenta ng marami. Opo. Kasi doon kumbaga silang kumbaga percentage sa kopra. Hindi kagaya ng ng yung araw-araw na sahod na kung 300, kung 500, 500. Hindi sila naka-stay sa hindi sila naka-stay sa presyo kung magkano. Ayun, maaari pang bababa yun ng sahod na yun. Opo, pag wala naman silang customer. Umaabot ng magkano? Ng 300 lang. At yun ang pinaka 300 lang, yung pinakababa, Opo. Tapos yung pinakataas na may 500. Opo. Yun. Kaya nga hindi talaga yung lahat ng mga kailangan sa bahay na gustong ipapagawa, hindi masuportahan po. Yun. Mahirap pag pinipilit sana namin na na to kasi pag may bagyo. Na din naman kami yung lilipat. Nag-evacuate kayo ng bagyo? Oo, nung sabing may bagyo, nasa school kami sa Makail. Nitong bagyo na Opong.
At saka yung Nando. Siyempre, iniisip ko yung kaligtasan ng mga anak ko. Oo, tama Ay, naman. bakit isa yung Makal? Eh, di ba, ano kayo nang ba? Mas maano dito, lapit. Oo. Oh, Kasi sa nung bagay. sa Ligaw. Sa Pandan, ano. Kaya dito ang pinakamalapit. O di, sa school kayo na gano'n, na evacuate. Mataas kasi yun dyan, yung rescue evacuation. Mataas kasi yung school. Sa lalo may mga anak. Meron man na iwan mo yung bahay mo na ano, Opo. na ganyan ano. Eh, siyempre kahit na paano, eh, andun kayo sa ligtas na ano, na lugar. Pag bumaba ba dito? Opo. Bumabaha dito, Yung galing dyan sa likod. sa likodan. Kaya pala ano, yung Pinataas pinakahagdan niya ay mataas. Oo. Oo. Ano naman yun nandoon sa Tulungan likod? po yun ng manok. Ay, kulungan ng manok. Marami ka palang manok dito ate ano. Pang ano lang. Pang ulam-ulam. Opo. Kung walang ulam, may manok na lang. Pinararami muna. Ayun. Yung native na ano, manok o yung ano? Native. Baka mayroon ka pang ano baka mayroon ka pang kahilingan kay ano sa lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang. Kilala mo ba si Kuya Bal? Opo. Oh. Kilala mo pero Pero hindi ako masyado sa mga vlog niya. Pero nakikita ko. ay yun. napanood lang mo. Opo. Napapanood mo lang. Papanood ko lang yung mga vlog niya. Oo. Pero hindi ka ba nainganyo ate na baka sakaling matulungan yung sitwasyon ninyo sa bahay? Siyempre, gusto ko rin pong matulungan kami. Hindi ka ba nangarap na sana ay makapunta dito sa lugar namin? Dito sa, anong lugar na ito? Pandan. Hindi itong barangay na ito. Purok 6. Pandan. Purok 6. Purok 6. Pandan pa rin to. Oo. Sana kung papala rin na mapuntahan. Halimbawa ate, pupunta dito si Kuya Bal Santos Matubang. Anong gusto mong ipaparating para sa kanya kung pupunta sa dito? Na sana po matulungan kami itong bahay na ipagawa. Yung bahay mo ano? Opo. Matanong na lang ate, yung lupa na ito, sa reliban ninyong lupa ito? Bali sa biyanan ko po, pinayagan naman kami ng magbahay dito. Kung halimbawa niya, nakasiminto, wala bang ano yan? Wala bang tutol yung biyanan mo na? Wala naman. O mayroon ba kayong kasulutan? Wala. Anak naman niya yun, kaya ganun talaga. Sa bagay ano po ay ano Conjugal naman? property na. Yung bagay bali biyanan mo naman, yung sino ang anak niya, yung ano, yung lalaki, yung asawa mo. Opo. Yun ang anak ng biyanan mo. Opo. Pinayagan naman siya na Opo, pinayagan magpatayo naman yung dito asawa ng ko ano, naman. ng bahay ano. Kaya walang problema pala sa halimbawa ayan ang simento. Wala naman. Kaya nga po isinimula na namin. Kasi nga ang iniwasan natin hindi po halimbawa yung bahay natin, yung bahay mo na naka-simento tapos tutol pala yung biyanan mo na ano na magpatayo ng simento ang bahay. Mahirap din na baklasin ano kasi nga Bali siya naman po yung nagsabi sa asawa ko na mag-semento na naman. Ayun, mas O kasi kapag mga ganyan kasi, lalo na pag bagyo. Yun nga ang ano nila, para daw pag nagbagyo, hindi nalilipat kami. Okay lang naman ano. Opo. Kaya nasimula na din naman namin na ipasemento. Yung mali pa rin yun. Ano ba yung pahaba? Hindi, okay na po yung ganyan. Parang ano lang. Kwarto lang naman yan eh. Tapos mag-extension na lang ng kahit ano. Pinakakwarto na lang yan. Yung meron lang kaming maaanuhan na pag nagbagyo o may matibay na ano. Halimbawa baha, mataas naman yung bahay mo. Ano? Pwede naman ito ulit. Ayusin na lang. Pinaka-ano na lang yan? Pinaka-extension na lang yan? Extension. Ayusin na lang.
Yung ano ni ate. Malinis naman dito. Ayan, so ito po yung bahay ni ate. Maganda yung ano, kusina. Malinis yung kusina, oh. Ayan, malinis yung ano yan, oh. Ayan, so ito po yung ano, nilulutuan nila. Kahoy. Kawayan. Ayan yung tinutulugan nila. Trapal ang ano, bubong. Trapal pala ang bubong. Trapal yung loob. Opo, trapal lang yan. Pinasok ko na. Pinasak mo na? Oo. Yung alin? Yung bahay niya. Kala ko yung kuweba. Pumasok ko na sa kuweba. So paano ate? Alis muna kami ate. Sige po. Maraming salamat. Malay mo may makarinig, may makapanood nito at may busilak na puso na ano na mabigyan ng cellphone yung anak mo para doon sa ano sa pagre-research para hindi na mahirapan, hindi na magre-rent. Kasi pag ano kasi nagre-renta. Oo. May oras lang sila. Yung oras lang. 10 pesos, 1 to 2 hours ata. Mahirap yun. So paano? Alis mo na Paano kami ate. Thank you po. Thank you po. Sige ate ha. Apo, Ate Jenny. Yan, maraming salamat Ate Jenny. At maraming salamat po sa lahat. Sana tayo. Pauwi. Uwi na! Natin doon. Dito na. Dito. Dito na tayo uli mga kalingap. Thank you, bye-bye. Sa dinaanan natin. Ito yung pinaka-shortcut. Dito po sa lugar ni Ate Jenny. Ang buhay nga naman ng tao, ano po mga kalingap, ano, lalong-lalo na kapag ikaw ay mahirap, ipinanganak ng mahirap, ay talagang walang kakayahan para po makabili ng gadget, gaya niyan, gadget cellphone. Yung anak niya na nagrenta lang ng ano, ng para sa ano, para sa pag-research ng pag-school. Kaya lang pan magrenta para makapag-research. Magandang umaga po uli. Kaya Ate Inday PB, Ate Duldumundon, Ate Imbitsar, Ate Minali, at kay Ate Leven. Yan, magandang umaga po kay Ninang Jen Sturdiban at kay Ninang Vicky Asakawa Mix Vlog. Yan, shout out and good morning sa ating lahat. At kay Kuya Bal Santos Matubang. Yan, pili lang natin mga kalingap, mga kapatid, yung bawat mission sa Team Kalingap, ano po, sa bawat pagpunta kung saan-saan. Yan, mag-ingat lang palagi and God bless us all. And shoutout po sa mga ambassador, Ambassador Jim Murillo Vlogs, Ambassador Kalingap Nick, Ambassador Joey the Great, Ambassador Kalingap Rose, at Ambassador Kalingap Nico and Sagap TV. Ano po, yan, maraming salamat. At ang inyong abang lingkod, Kalingap Jose. Pakashare na lang po. Pakashare lang po ang ating video na ito. Kasama natin, Juicy Vlog. Yan, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan.
Isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga puse kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga puse kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap di mapapa